Dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw probinsya ning Negros Oriental. Welcome sa atong Bayawan Updates. Di na mo yatod kaninyo ang mga nagunang balita ug mga pinasahing programa sa lokal nga gamhanan alang sa padayong kalambuan sa Dakbayan sa Bayawan. Sa atong unang balita, upat ka mga programa gikan sa lokal nga gamhanan ang gibubo ngadto sa Barangay Nangka. Kung unsa ni nga mga programa atong sayran kay Ninyo Untal. Upat ka mga proyekto ang gi-turnover kaniadtong September 11, 2024 sa Barangay Nangka ning Dakbayan. Naguna niini ang ilang multi-purpose hall nga diin malipayong gidawat ni Kapitan Juan Jan Alcantara ang amahan sa nahisgutang barangay. Personal kini nga gitambungan sa amahan ning Dakbayan, Honorable Mayor John T. Raymond Jr. diin sa iyang administrasyon, iyang plano nga makahatag og mga proyekto sa matag barangay. Gani duyog sa mga opisyalis sa Barangay Nangka, gi-turnover usab ang duha ka FMR kun farm to market road sa City Ondol og Sitio Hinaki diin magamit kini sa mga mag-uuma sa maong barangay. Gikalipay usab sa mga lumulupyo sa Barangay Nangka ang padayong paghatag og pagtagad ni Mayor Raymond sa mga kabataan ug ilabi na usab sa mga ginikanan nga aduna na kini hapsay og limpyong pasilidad mao ang ECCD Montessori Type Daycare Center diin hugot nga gisuportahan sa opisina sa CSWD pinanguluhan ni Mrs. Marcheta Tuale. Ang maong proyekto ilabing gipasalamatan sa amahan sa barangay nga ang mga plano niya sa iyang paglingkod isip kapitan suno sa plano ni Mayor Raymond sa iyang administrasyon. First of all, Mayor, thank you kaayo sa mga suporta nga imong gihatag sa among barangay. Ang atong mga katawhan sa Nangka murabag lamig na pug kay ilang gawas sulod sa atong barangay ba. Unay dako kay namong kalipay na hiluna gyud. Yes. Moabot ang panahon nga dili na magkalapok ang akong mga senior citizen sa murag tawhay na gud already road na ilang dalan nga at least karon especially ang atong mga farmers di na sa wayang o kanin di sa inaki gamay-gamay na ilang gasto sa ilang paghakot sa ilang mga produkto. Before ang kaning mga farmers na to, suhol ni sila I think mga 60 to 70 per bag per sacks, no? So karon dako gud kay ang savings na dako kay kapasalapatan sa atong mga farmers diri. Sa ato pong Montessori dako kayo katabang sa atong mga kids nga at least komportable pud ang ilang pag-eskwela. Once again, thank you very much, Mayor. Sa laing bahin sa susamang adlaw, malipayong gitimbaya ni Mayor Raymond ang mga grupo sa mga senior citizen sa Barangay Nangka diin maghatag kini og bugas isip advance Christmas gift agig pahalipay sa mga lola og lolo sa nahisgutang barangay. Gikan sa Media Bureau, kini si Ninyo Untal, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Sa dugang balita, 2,000 ka mga mag-uumaning Dakbayan ang nakadawat og ayuda gikan sa probinsya. Sa detalye, atong sayran kay Oliver Tasa. Setyembre 11, 2024, gidagsa sa mga mag-uuma nga apektado sa miaging El Nino ang pagpanghatag sa ayudang bugas gikan sa panudlanan sa probinsya ning Negros Oriental pinaagi ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbariya ug kini gipahigayon sa Bayawan Norso Arena. Ang maong ayuda sa bugas hugot nga gisuportahan ni Mayor John T. Raymond Jr., mga konsihales ug sa opisina sa pang-agrikultura ning Dakbayan pinanguluhan ni Engineer Kenneth S. Artes. Sa maong kalihukan, nagmalipayon ang 2,000 ka mga benepisyaryo sa ayudang bugas kay kini dakong ikatabang kanila ilabi na nga nagpabiling gihapong taas ang presyo sa bugas ug sa uban pang mga palaliton sa merkado. Ako di ay si Jocelyn Ayunting, taga Lapay, Barangay Dawis. Ang akong maistorya ni kabahin ani nga subsidy kuan kayo dako kay ikatabang namo nga mga farmers tungod kay dako kayo may kuan epekto atong taas bang panahon sa tag-init. So dako jud kay gikatabang ang gibuhat nila ni Mayor Jack og ni Governor Sagarbariya sa amo karon. Bisan pa man sa ka-crowded pero worth it man pod ang among paglinya. Governor, salamat gid kayo sa inyong gipahigayon nga pagtabang sa mga katawhan sa mga labi na gyud namong mga farmers sa bukid. O gang Mayor Jack Raymond po, Mayor, salamat kaayo sa ini nga programa. Dako gyud ni kay katabang namo sa panahon nga dili pa mi karon kaani. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Gikan sa Media Bureau, kini si Oliver Tasa, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Bahin gihapon sa ayuda mga lumulupyo usab sa Barangay Suba
nakadawat og baboy gikan sa LGU Bayawan. May tungod ilalom sa Animal Dispersal and Livelihood Support Program sa syudad ang pagpanghatag og mga kahayupan isip suporta sa katawhan aron aduna sila'y dugang income. Gani ni atong Setyembre 12, 2024, 15 ka mga kwalipikadong benepisyaryo gikan sa Barangay Suba ang nakadawat og usa ka baboy plus usa ka sako nga feeds matag benepisyaryo. Tumong niini nga padakon ang maong baboy ug padaghanon may tungod sa moabot nga panahon gikinahanglan nga iuli ang pipila ka bahin sa mga anak ngadto sa lokal nga gamhanan aron ihatag usab sa uban pang mahimong benepisyaryo. Pinaagi niini nga programa daghan ang makatagamtam ug makatabang kini pagpauswag sa ekonomiya sa dakbayan ug ilabi na makatabang usab isip dugang panginabuhi sa katawhan. Sa dugang update, nagmalampusong gipaygayon ning lokal nga gamhanan ang LGU Folk Dance Workshop. Sa detalye atong sayran gikan sa atong news correspondent si Leia Aborido. Malampusong gipahigayon sa LGU Bayawan pinaagi sa Culture, Arts, Tourism and Investment Promotion Office kun katipo ang tulo ka adlaw nga LGU Folk Dance Workshop ni adtong Setyembre 25 hangtod 27 sa Bayawan National High School Gymnasium. Gani nitaas sa 425 ang partisipante sa karong tuiga sa maong folk dance workshop nga gilangkuban sa mga MAPE og PE teachers, mga estudyante gikan sa elementarya hangtod senior high school, choreographers ug mga dance enthusiasts diin kini pinanguluhan nila Tourism Officer Donna Maturan ug Lead Facilitator Arlan Inta. Sa maong workshop, nahimong demonstrators ang mga miyembro sa Haneg kun habagatang Negros Cultural Dance Troupe, Kaanyag Dance Troupe sa Kasiano Zina Pigket National High School ug Kabilin Dance Troupe of Norsu Bayawan diin ilang gipresentar ang lain-laing mga klase sa folk dances. Sumala pa ni Arlan Inta nga tinguha sa maong workshop nga madungagan ang kahibalo ug kahanas sa mga partisipante sa folk dance ug mahimong instrumento sa padayong pagpausbaw ug pagpreserbar sa Pilipinhong kultura. Usa sa highlights sa maong workshop ang return demo sa tanang mga partisipante atol sa culmination program nga gipahigayon sa Bayawan Norsu Arena. Mamahimong dance entry sa folk dance contest sa umalabot nga Desyembre ang mga nakatunan nga folk dances sa mga partisipante. Ang maong LGU Folk Dance Workshop usa sa mga kalihukan sa selebrasyon sa Tourism Month. Gikan sa Culture, Arts, Tourism and Investment Promotion Office, kini si Leia Aborido, ibayaw ang Bayawan, kita ang Bayawan. Formal na nagsugod ang midterm national ug local elections 2025. Gani gikan ni adtong Oktubre 1 hangtod karong Oktubre 8, nagpadayon ang filing of certificates of candidacy. Og subay niini pipila ka mga pahinumdom ang gipaabot ni Election Officer Attorney Dominic Ayan Marigomen subay sa COMELEC Resolution 11045. What is the advantage kung sayo sila mo file? Napatay enough time allowance in case na atay mga kakulian o niya sa ilahang pag-file sa ilang COC. Among others, naamong gani mga kitawag na to mandated nga mga information nga dapat reflected sa ilahang COC. Now, in the unfortunate event nga naay missing information diha sa ilahang certificate of candidacy nga gi-file na nila on a last minute, that would be a problematic scenario. Gipaabot usab ni Attorney Marigomen ang iyang mensahe alang sa hapsay nga pinili ay 2025. The conduct of a peaceful, credible and orderly elections is not only the concern of COMELEC. It is the responsibility of everyone to observe and respect the rules with regard election. For the candidates, as a default, they are expected to be gentlemen. So that being said, since aspiring leaders man sila, they should set the example. And for the constituents, dapat they will exercise critical thinking. Ug si kinsa gyud ang pinaka-worthy nga candidate ang ilang i-elect. Specifically sa mga butante nga mga passionate supporters, I think they should mitigate their passion. No. Dapat kalma lang ta because election is just one day. We should not resort to too much emotion because that would diminish our rationality
and would ultimately lead to undesirable outcome, of which everybody does not like. So that being said, I appeal to everyone for overall composure and calmness. We should respect each other's point of views, and of course ang kaning piniliay magani, we should opt for the best. So quote unquote kanang best, individual na siya nga choice of kinsa nila para nila pinaka the best. But bottom line, gikaingon ko na, the holding of a free, orderly, peaceful and honest election is the responsibility of everyone. Dili na makaya sa COMELEC lang o sa iya mga deputized agents sama sa taga DepEd nga moy ato ang mga electoral board members. Dili po na kaya sa pulis o sa army nga bantayan tatanan kay mas daghan man ang civilian. But kung kada usa muhimo og lakang para makatampo anang gitawag nato nga pagpatigayon sa usa ka malinawon, hapsay og gawasnon nga eleksyon, then by all means it is not an impossibility. Sa karon nga midterm national ug local elections, giekspektar nga naa sa kapin 85,000 ka mga registered voters ang mobotar sa Mayo 12 piniliay 2025. Mahimong bisitahon ang COMELEC Nag-Or Bayawan Facebook page alang sa update bahin sa national ug local elections 2025. Sa dugang kalambuan sa pinakaunang higayon, may bisita dinhi sa Dakbayan sa Bayawan ang Operation New Face Philippines Incorporated and Smile Train Philippines alang sa pagpaygayon sa cleft lip and palate free surgical mission. Gani matud pa ni Program Coordinator P.S. Ramos nga tumong sa ilang organisasyon nga matabangan ang mga individual, ilabi na ang mga bata nga adunay cleft deformities nga madungagan ang ilang kumpiyansa sa kaugalingon ug mahatagan og maanyag nga mga pahiyom pinaagi sa maong libreng surgical mission. Unang-una, syempre masaya kami at naging bahagi kami para magkaroon sila ng magandang kinabukasan, magkaroon ng bagong ngiti. Of course, yan ang isa sa ating reason bakit natin sila gustong tulungan para hindi rin sila mapag-iwanan. Pinaka-main is nabubuli sila, 'di ba? So, para sa mga magulang na nandito ngayon, nagpapasalamat kami kayo yung nagbigay tiwala sa aming team para matulungan yung inyong mga anak. Sana po wag kayong magsawa na ilapit sila sa katulad naming organisasyon. Nagpapasalamat po kami kay Lord at binigyan kami ng lakas para makarating at makatulong po sa mga batang may mga bungi. And then secondly, of course, sa ating mga partners, just like the mayor of the Bayawan City, maraming salamat po, Mayor, for allowing us and to be in partner with us for this kind of humanitarian activity po para sa mga batang may cleft deformities or cleft children. And of course, sa management po ng hospital, maraming salamat po to allow us to use your hospital as our hospital venue po. Maraming salamat po sa talagang maluwag na pagtanggap sa aming team. Sana mas masundan pa po. At para marami pa tayong mapangiting mga batang may mga cleft deformities po. Okay. Maraming salamat po. Gani usa ka inahan kauban ang iyang usa ka tuig nga anak nga gikan pa sa Bacolod City ang mianhi dinhi sa Dakbayan aron maka-avail sa maong surgical mission. Subay niini gipaabot niya ang iyang kinasingkasing nga pagpasalamat sa tanang nagpaluyo sa maong surgical mission. Syempre nga atong world, atong society gidya. Syempre bullying mga amuning mga bata, dala. And then, blessed, we are so blessed, gid na may mga foundation, kag may mga organizer, gid na ga-put up gid sa mga amuni, and daghang salamat, gid sa pag-support sa mga bata. Do hindi ka sukat, gid very, syempre emotional, gid na as a parent, gid kay syempre this is my first time na maging mother, taking care sa amuni na baby. Kay I have 3 kids, kag amuni siya ang pinaka-special. So, kung first time kagidya, kabudlay, mag-manage. Kay lain sa mga normal, wala na mga bata na magpadade. And then, lain sila bimo, special, gid sila katama. So, I'm so happy, gid as a parent, gidya, kag mother ni Ziana, na
makita mo siya na bago lang siya nag-one mo from the first na nagbata ka, lain siya, and then subong, doon naglain ang tsura niya. So, doon happy as a parent, gid niya mo na grateful, gid, oo, daghang salamat, gid sa LGU, nag-support, gid sa government man, nag-support sa amon mga foundation, kay Doc PS, sa Smile Train Philippines, and all the staff man ni Sir, ang team niya. Kag, syempre, hindi na siya tawag, bala na because amo ni sila, matahi lang gid siya bala. But you see, bala, ang love, ang effort nila, sacrifices man sa mga patient, makita mo gid sa tahi na ang quality bala sang tahi. Do hindi lang balaan mo. To all parents man, na syempre ma-feel ginanamon yan na ang sacrifices bala, having a baby na may mga disability na amo na. And then, nang keep praying lang, nang stay strong lang. Kasi syempre, ang bata naton, kumbaga sila ga-rely man sa aton. So, mapakita, gintaya na strong gintaya. Kasi sila ga-kapit sa aton. Naging positive lang sa life. And syempre, habang gadako sila, nang kailangan i-encourage natin, amo na i-boost natin ang confidence Manila. Ang Operation New Face Philippines Incorporated and Smile Train Philippines kay usa ka non-government organization nga sukad pa ni adtong tuig 2013 galibot sa tibuok Pilipinas aron pagtabang sa mga batang may cleft deformities. Sa maong free surgical mission nga gipaygayon sa Bayawan District Hospital, niabot sa dili mo menos sa 80 ka mga pasyente ang natabangan madungagan ng ilang kumpiyansa ug natagan og maanyag nga mga pahiyom. Ug mao kato ang atong mga balita nga nakalap sa miaging semana. 79 days na lang, Pasko na. Kini si Judan Impeño, daghang salamat ug maayong adlaw.